Exotic feels. Tingin ko rito para ano, si Tom Cruise, mga ganun, no? Brad Pitt, parang isang matinee idol, parang Hollywood star. Ayan. Ginawa ko ng all black to, di ba? Napansin mo wala na yung mga silver. Ah, ito. Ito. Ayan. So, pinag-all black lang siya. Oh, grabe yun. Naiwan yung kaluluwa ko. Ang lakas ng torque. Swabe, no? At syempre, sound check naman natin yung kanyang 1,200cc. Solid. And hi, what's up mga katingin? And today, andito tayo sa napaka-traffic. On the way naman tayo. Malapit lang dito. Sa Mindanao Avenue din mismo para mag-pick up ng isang big bike. So meron po kasi tayong another consignment. So pag sinabing consignment, yun po yung mga units na pinagkakatiwala sa atin ng mga ating mga subscribers and followers na pinapabenta nila. Gagawin lang natin, i-review natin or gawan natin ng mga recommendation, reaction, konting contents, ganyan. Tulungan natin silang mahanapan ng bagong amo. Kasi alam niyo naman, ang pagbebenta ng big bike, hindi rin naman biro. Kasi minsan, hindi mo masabi sa panahon ngayon, di ba? Pagpapapasok ka ng mga strangers sa bahay mo. So yung iba, ayaw nila ng ganun. Or simply, gusto lang nila na merong ibang magbenta para sa kanila. So kaya po tayo nandito para tulungan maghanap at mag-i-dispose ang inyong mga big bikes. Or minsan naman, advantage naman sa atin, bilang consignment, pwede rin natin siyang ipasok sa financing or pwede rin natin ipasok sa trade-in. So kung meron pong interesado rin sa big bike na yon na kinonsignment sa atin, pwede namang i-trade-in yung mga current na motorcycle or lower CC na motor ninyo or ng interested na buyer dun sa pinakonsign, tapos kami nang bahala dun sa pag-convert to cash dun sa magiging transaction. And kung minsan naman, kung cash buyers naman, pagka meron lang kaming konti, okay na yun, basta importante everybody happy. Hindi naman namin kailangan na mag-markup ng malakihan dyan. Basta pag consignment, may matulungan lang tayo makapag-dispose, okay na sa atin yun. Okay na sa atin yung maliitan lang. Basta masaya tayo sa ginagawa natin. At isa pang purpose natin, syempre makasubok na mga iba't ibang bikes at makapag-review. So itong big bike na ito, first time lang natin makakahawak na ito. Kaya ito, bigla na naman akong kinakabahan kung paano ko siya madadrive, no? Kung kaya ko ba siya first time. Medyo malaki yun, 1,200cc. Medyo kinakabahan tayo kasi medyo malaki nga siya. Kaya ko kaya yun. Okay na. So meron tayong dalang Insta360 clamp, rubber. At dito na naman tayo. Doon po sa mga nakakaalala ay dito po tayo dati pumikap ng Triumph Speed tsaka yung Z650 RS. Bira po gamitin to, no? Bira. Gusto niya ito ng gamit ko eh. Isang beses na talaga siya. Ay, isang beses lang. Nakaka-nervous gamitin niya to. Parang napakalaki. Ano, bago na naman siya. Nagmo-moist sa ulan. Oo, ulan. Parang di pa nga naputikan, no? Malinis na malinis pa. Yung kadena. Yun, tubeless na siya na rims. Head seller. Tires. May mga accessories na. Ayun, no? Naka-Rizoma, original Rizoma mirrors, bar and mirrors. Naka-Brembo brake master na pala to. Headlight guard. Tapos to. Meron na siyang visor. May RFID na radiator guard. Meron na rin. Meron na siyang skid plate. May lagayan siya ng nalagaran na rin ng side bags. Crash guard. Ayun, may crash guard safe. Ito nga pala ang Scrambler 1200X. Naka Marzocchi na suspension. Sige, try muna natin yung kung gaano kabigat. Haba. SW Motec pa pala yung crash guard niya. Try natin ibaba. Ayun na. Ako na pala. Kaya ba natin ibaba to? Ha? Kaya natin ibaba? Okay, ikaw na may na stand. Dalawa tayo. Nakaka-nervous to eh. Mabigat yata to eh. Ayun. Try ko nga sakyan, abot ko. Abot ko kaya to. Ayun, baba lang pala. Oo, baba lang. Malaki pa yung dati, yung itim, yung may bago na si boss. Okay, lambot na upuan. Kaya pala. Sarap i-drive to. Susi pala, hindi pala natin. Kawasaki po ito. Kawasaki. Nabili na pala si boss na CH2. Brand new, binili niya. Brand new. Hindi. Buti mababa lang. Ginawa ko ng all black to. Di ba napansin mo wala na yung mga silver. Ito. Yung Ito. Ayan. Pinag-all black lang siya. Ang pangalan mo kuya? June, ayun. Baka mo na lang sa YouTube. Sabi natin si Kuya June, siya yung nagme-maintain. Ikaw pala taga Meron. Ikaw pala taga Pag may mga hindi sprayan na Ang track bed? Yung pang track bed pa yan. Alligator paint ba tawag doon? Ayun, ito nga po yun. Ayan. Okay, sound check natin. Chatting natin yung Odo. 229 Odo lang. Sound check. Ayan. Okay. Sige. Bagong-bago. Napakahaba lang. Haba lang, no? Ito pinakamahaba sa lahat. Parang Harley, no? Yung haba niya. Pares ng Harley. Sarap siguro sa long ride nito. Testingin natin.
So ito na, first gear muna natin. Yan. Sige pa. Yan. Oop. Okay. Yun. Ganda ng upuan. Sobrang lambot eh. Kaya. Bagay na bagay pala sa'yo. Bagay sa akin yung motor, yung presyo, hindi. Yun, ay, yung ano, mirror. Picture ka muna kaya. Ay, sige. Okay. Thank you. Woo! Ang lakas ng hatak. Grabe yung hatak. Parang ganda yung long ride nito. Pang long ride, no? Hindi siya masyado mataas. Scrambler, pwede siya pang ano, off-road, no? So, ang ganda ng upuan. Pati suspension. Oh, wow. Lambot. Wow. Woo! Lakas. Ang lambot ng shifter. Woo! Angas, ha? Suabe, no? Oh, grabe yun. Naiiwan yung kaluluwa ko. Ang lakas ng torque. Madali lang pala gamitin na ito. Nung una kinakabahan ako, sabi ko kasi, alam ko malaki to eh. Matsaka mataas ang seat height. Pero itong 1200X pala, hindi naman siya sobrang taas. Yung isa ata yung mataas. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Basta isang scrambler yun. Mataas ang seat height. XE yata. XE. Ito kasi X lang siya. Yung XE yun yung naka Öhlins suspension tsaka naka Brembo brakes. Pero napakataas nun. May nagpa-consign sa atin dati. Sobrang taas ang seat height. Hindi ko abot ng 2 paa. Kaya hindi ko na sinubukang i-review. Pero itong X, kaya-kaya. Ano kaya to? Hirap dito. Ayun. Uy, siga ah. Pagtahimik kasi yung pipe mo eh. Gaganunin ka lang ng mga ano, di ba? Yung clutch niya hindi naman sobrang tigas, no? Para sa 1,200 hindi sobrang tigas. Manageable pa. Parang kasi tigas lang nung kay GX6R. Powered by a 1,200cc parallel twin with 270 degrees crank angle. Kaya yung exhaust sound niya ay distinct na parang V-twin. At exotic ang tunog with 89 horsepower and 110 newton meters of torque. Naka-dual disc brakes na siya with Nissin calipers. At kagaya din ng Speed 400 and Scrambler 400, nasa right side ang kanyang chain and sprocket. At nasa left side naman ang kanyang disc brake with 2-pot caliper. Naka 21-inch front wheel, tubeless rims. And 17-inch naman sa likod, also tubeless rim. Suspension is a Marzocchi upside-down front forks with Marzocchi dual rear shocks with adjustable preload. Advanced na rin ang kanyang safety electronic features kasi bukod sa ABS, meron na rin siyang 6-axis IMU na meron siyang cornering ABS and cornering traction control. 15 liters capacity ang kanyang gas tank. Makikita natin yung headers niya, nandito. Dumaan sa right side. Ang tataba ng headers. Dito siya dumaan sa gilid ng block, sa right side. Meron naman siyang heat shield dito. Kaya hindi ka mapapasok dun sa headers niya. Tinaas nila yung exhaust dito para tumaas ang ground clearance. Para pwede mo siyang i-offroad. It uses an aluminum swing arm. Kita-kita naman natin yung fit and finish. Napaka-quality yung leather seats niya. Parang memory foam yung lambot at makapit yung leather niya. Tapos dito meron siyang stainless na parang strap. Tapos brushed aluminum naman yung kanyang fuel cap. Yun, so pinipindot pa siya dito. Pindutin mo dito sa harapan. Yun, quick release. And disusi siya rito. And maganda yung brakes niya, upgraded na kasi naka Brembo Radial Brake Master na siya. At di ba so, na Brembo na rin. Headlight niya, ganda ng DRL, LED na rin. Yung taillight niya, LED na rin at very minimalist kasi talaga mini, ang lito. Yung rounded panel niya looks familiar kasi ito yung same panel ng Trident 660. At syempre, soundcheck naman natin yung kanyang 1,200cc parallel twin with 270 degrees crank angle. Yun. So right now, stock exhaust pa to. Tsaka maganda yung exhaust niya, stainless steel. Pwede mo patanggal yung tip niya, may silencer siya. So pinatanggal mo yung silencer niya, lalakas na to. Hindi mo na kailangan magpalit ng aftermarket kasi ang ganda na eh. Already bullet type, mukha na siyang aftermarket. Very stylish. Grabe, no? Isa sa pinaka-pogi na model ng Triumph. Solid. And yung wet weight niya is 228 kilos. So, subukan natin itulak-tulak. Ano yung bigat ng 228 kilos? So, hindi naman siya ganun kabigat for 228 kilos. Maganda yung kanyang
center of gravity. And finally, subukan naman natin ang kanyang seat height. So itong Scrambler X ay nilabas nila after the Scrambler 1200XE. Ito naman yung 1200X. Ito yung naging base model ngayon, which is lower than the XE. Mas mababa na yung seat height niya. Mas maiksi kasi yung suspension travel. Yung brakes niya, suspension, medyo na downgrade. Kasi naka-Brembo at naka-Öhlins yung XE. Pero itong X ay mas bumaba na yung presyo ngayon. At maganda dyan is abot na siya. Dahil yung XE, hindi ko abot ng 2 paa. With only 820mm of seat height. Kaya kahit na ang height mo ay mga below 5'5", kaya ko, maaabot mo siya. Hindi mo na kailangan maging 6-footer para maabot siya. Yung XE kasi kailangan doon na around nasa 5'10" pataas ang height mo para maabot mo siya ng 2 paa. Matangkad talaga siya. Mataas talaga siya. Try naman natin yung riding position. Ayun yung riding position niya. Very upright, very relaxed. Para ka naka-adventure bike sa kanya. Ngayon, try naman natin bilang isang passenger kung kamusta maging passenger dito. Scrambler 1200X. Tayo dito. Maganda rin yung seat, malambot, makapal yung foam. Very comfortable, tapos merong hawakan dito. Pag nagkagalit kayo ng jowa mo or ng asawa mo, ay mo siyang hawakan dito. Or kung hindi pa kayo magjowa, niligawan ka pa lang, may hawakan. It's a nice touch. Tapos, hindi siya sobrang taas na nakakalula. Ang maganda rin nun, halos magka-level lang kayo nung rider, is yung center of gravity, mas madali mag-balance, mas maganda yung handling. And sobrang roomy. Kita nyo naman. Nakaupo ako dito sa passenger seat, pero ang laki pa din nung space para sa rider. So, ginawa talaga to para sa mga malalaking tao. Para sa akin, mukha siyang giant motorcycle. Maganda yung tsura. Yan, parang hiniram lang natin. Lakas. Tsaka lang kung di siya malakas sa gas kasi 2-cylinder yung yata ito. Ayan, if I'm not mistaken, parang 2-cylinder lang siya. Ganda ng tunog eh. Ayan, parang di sabay yung firing order eh. Parang nadidelay yung isa. Ganda. Exotic feels. Tignan ko rito para akong si Tom Cruise, mga ganun, no? Brad Pitt, parang isang matinee idol. Parang Hollywood star. Ayan. Parang Hollywood actor dito. Datingan dito sa Scrambler 1200X Triumph. RPM niya hanggang 8,000 RPM or 7,000 plus lang. Bibigay na sa'yo lahat ng torque. Instant, oh. Instant power. At nagulit ako, kala ko mataas yung seat height. Hindi naman pala. So, maganda na ito. Pwede to sa mga hindi pinagpala sa height. Tsaka for sure matutuwa rin ang backride dito kasi sobrang lambot ng upuan. Although hindi siya ganun kalapad, kaya naman madaling abutin yung sahig. Manipis lang yung upuan niya. Makipot pero makapal yung foam. Premium yung foam tsaka yung leather seat niya. Mahal siguro ng seat cover nito kaya kailangan to ingatan. Sobrang lambot ng seat cover niya eh. Tsaka makapit oh. Hindi siya madulas kasi yung ibang leather madulas eh. Tsaka okay kung makapit siya. So, sarap. Solid oh. Why? Traffic. So ito, susubukan natin kagad traffic test. Ito, kung nagbagal tayo, medyo ramdam ko ngayon yung init nung headers. Ay, nung link pipe. Kasi yung link pipe niya, nandito sa kanan pala. Pero merong heat shield, na hindi ka naman mapapasok. Pero yung singaw lang, medyo ramdam natin. Sa kabila. Walang putik. Pag nag-grab ba tayo, meron? Meron naman. Meron. Nasa right side yung init. Hari ko. Yun lang. Is pogi. Kasi yung link pipe niya dumadaan sa sa right side ng makina. Yung purpose kasi nun is para magkaroon siya ng magandang ground clearance. Ang maganda naman dito, dahil nga tinaas na yung tubo ng exhaust, mataas na yung ground clearance niya. Siguro I think mga additional 2 inches of ground clearance yun dahil nga sa pagtaas ng exhaust pipe. So as long as ma-handle ka, okay lang naman. Oh. Wow, lakas ng torque. Talagang iwang kaluluwa tayo. Sobrang lakas nung first and second gear ng torque. Pwede pang drag race. Siyempre mga 2-cylinder, kilala yan, mas malakas ang torque niyan compare sa mga 4 cylinders. Sobrang swabe. Ganda na ride. Hindi mo ramdam yung lubak. Talaga parang lumulutang. Ganun. Comfort na comfort, no? Tapos vibration, wala akong maramdaman na masyadong vibration sa kanya. Maganda yung pagkakabalance ng engine niya. Try natin na sagad yung RPM. Ayun. About 5,000 RPM. Yan, bago mag redline, meron konti.
pero hindi naman bothering na vibration. Wow, pag na-reach mo na kasi yung ganung RPM 5,000, grabe na, ang lakas-lakas na ng torque nya. So, mga top speed ka na nun. Grabe, lumilipad. Nakakalula. Tapos mga interesante po sa sariwang Triumph Scrambler 1200X, message lang kayo sa page natin sa Katingin Bikes Facebook. 200 plus kilometers sa Odo lang.